Hello guys, for this video nga pala, itutour namin kayo sa aming farm. Ayan, buti pa ang saging may puso. Ang tao kaya may puso din, di ba? Ito nga pala, binigay nga pala to sa amin para mag-caretaker. So, dito sa Cavite, kapag nag-caretaker ka ng lupa nila, kailangan linisin mo. Depende sa kontrata kung gusto mo ng sweldo na buwanan or titirahan. So, eto dito, ang pinili ng kasama ko ay mag-caretaker na libreng makatayo ng kubo. So para gateway, 'di ba? Parang nasa probinsya lang kasi ang nabili kong lote dito ay maliit lang, 280 square meter, para lang sa tindahan at bahay na namin natirahan. So eto, nakakatuwa kasi ito na yung sitaw na tanim namin. Kasi sabi ko sa kanya, sayang partner kapag sayang ang paglilinis mo kung hindi natin sisingitan ng gulay. Kasi yung mga itinanim dito na una habang naglilinis kami noon dito ay saging. So ang saging, 9 months or 1 year bago mamunga. So, wala kang kita. Ang pinili nga namin ay makapagtayo ng kubo, wag na ang sweldo. So, kasi kapag sweldo, ibig sabihin pwede kang utusan ng may-ari ng lupa. Kumbaga, nakatali ka sa kanila. So, pag ganito, libre kubo lang, tapos linis-linis lang ng farm nila, ayan ang mangyayari. Pwede mo siyang gawing libangan lang. So, sabi ko sa kanya, sayang yung paglilinis niya, kaya siya ang tagalinis, ako ang tagatanim. Kasi, tsaka ako ang tagabili ng binhe. Ito pa lang yung maaani namin ang sitaw. Kasi, ito yung sinubukan namin kung maganda ang tubo ng mga gulay. Ayan, first time na harvest namin to. So, tingnan natin kung ilan mamaya ilang piraso ang makukuha natin. Kasi ang sitaw naman, every 3 days, makakaani ka niyan. Kailangan twice a week ang pag-harvest mo. So, ayan. Di ba? Ano lang to, isang pouch ang napatubo namin na ilang puno ba to? Siguro nasa 30 puno lang ang natuloy na buhay kasi first time nga eh. Pero, maganda to dito dahil libre ka na ng ulam. Tapos, sure ka pa sa tanim mo na kung ano bang mga pinag-i-spray mo dito. Dito, insecticide lang yung namin. Kadalasan, sabon lang ang inaano ko para hindi kagatin ng insekto sa gabi yung aming tanim. So, ayan na, may kuruko kami. Ito, dinala dito sa amin ang manok para dito daw makagala-gala. Kaya ayan kapag nandun kami sa farm, kahit saan kami magpunta, doon din niya nakasunod. Pag umuwi kami ng kubo, ayun din, andun din siya. Pasunod-sunod. Kapag nagdamo, nandun yan siya sa pinagdadamuhan kasi ang dami niya nakukuhang itlog ng langgam. So, eto na. Bilangin natin kung ilan ang na-harvest natin. Diba ang pa ako? Ganyan sa farm, pa lang day. Ayan. Diba? May panggulay na tayo. So, tikman natin. Ito, niluto ko na nga. Ginisa ko lang sa kamatis. At saka, meron din pala akong tanim na, meron akong, ano ba ito? Mustasa. So, ayan lang, ginisa ko sa kamatis, ang ating sitaw at saka mustasa. Tapos, nilagyan namin ng bagoong. So, pakbet na sitaw. Na sitaw at mustasa lang. So, kain na tayo guys. Pero, ang sarap, promise. Tapos, eto pa, may mga prutas pa kaming napitas. Kasi, hindi pwedeng ibenta kasi na-overripe sa puno. Tapos, yung mga saba, hindi gaano pang maganda. So, yun lang guys. Bye! Baka naman doon niya mahulog ka dyan. Nangingisay ka na. Sarap ng buhay. Kain tulog lang. Sarap buhay. Kurukok. Sarap buhay Ang sarap ng buhay. Talaga. May sabong kita, be. Sabong ka ba? Sabi niya, wag ako. Ano? Wala man lang kapakipakit. Tinulugan pa ako. Tulog ka ba talaga? Ano yan? Sarap ng buhay, mga impact.